So, meron na naman akong nahalikwat na post na ang sabi ay napapranelya na daw itong volcanic smog. Volcanic smog! Napapraning na daw itong yung yung mukhang palakang monster, whatever she is, no? And sabi ko, ano ang pinagbabasihan ng nagsabi kung bakit napapranelya na si Kembot Latik? Paanong napapranelya? Eh, kung totoo yung mga allegations ng ating Fair Lady Maharlika sa kanyang BFF, eh di ibig sabihin ay nagkakamal talaga ng limfak na salapeels itong si Queen Pranelia. Oh, bago na ang kanyang pangalan, si Queen Pranelia. Si Queen Pitik. Queen Pitik. I mean, 'di ba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang levels of insanity, 'di ba? Me, I'm crazy over boys, which I'm not supposed to, right? I'm supposed to be attracted with the opposite gender, but I'm attracted to boys. Anong kabaliwan ito, Maui na, 'di ba? Nagkakagusto ka sa mga lalaki. Oh, dapat hindi ganoon. Oh. Ay ano magagawa natin? Ay innate sa akin ang pagiging pokla. Ay pipigilin ko ba ang aking tagipusoon sa aking nararamdaman? Kahit sumasagit ang tagipusoon ko na parang kinukulam ako ni Queen Pranelia. Oh, kanya-kanya tayo ng, 'di ba, ng kung anong kinababaliwan sa buhay, pero talaga bang may pitik na itong si Kinembot Latik? Ito po yung mga nakalkal ko. Ginaaga. Hold on. Oh, can you confirm, Queen Pranelia, that you're undergoing some, mental challenges and what have we? Or are you undergoing depression and all that? Naku, ano ba to? Talaga namang may pangalan pa eh. But anyway, at least hindi ako nagsabi, di ba? Eto hold on. Kayo na ang magsabi kung ang post na ito ng isang mangkukulam na lalaki, gusto nyo ba yan? Mangkukulam na lalaki ay legit or hindi. Ayan. Sabi ng mangkukulam na lalaki, distrust and paranoia is a mental disorder. Queen Kineme, you should consult a psych expert or mind expert, not experts at illegal activities. Kasi syempre, di ba, naririnig natin, dapat you can deliver. So, dapat expert ka sa illegal activities. Tama? Kung expert ka sa mga illegal activities, you can deliver sa kung ano man ang requirements ng isang makapangyarihang nilalang. Yeah. Sino ba yung wala pa ako nare-recall na mga babaeng naging salot sa lipunan eh. Cleopatra was not considered to be, di ba, a traitor or whatever. Sino pa ba? May mga kilala na bang mga figure, mga babae, female figure? Persephone was si Persephone kasi siya yung goddess of harvest. Sino pa tong isa? Yung goddess of war, may isa pa eh. Anyway, marami yan sa both sa Greek mythology and Roman mythology, pero kanya-kanya sila ng depiction kung yung goddess na yun or yung babaeng yun ay naging salot sa panahon na yun or naging diyosa naman talaga, no? Oh, anyway, so wala daw tiwala si Kuning-Kuning sa mga taong nasa paligid niya, kaya distrust nga daw eh, sabi nung lalaking mangkukulam. Oh, and paranoia, simple lang yan, napapraning, right? Paranoid, natatakot ka sa bagay na wala naman. Oh, ano ang kinatatakot mo? Marami ka bang ginagawang kalokohan? Queen Kuning-Kuning? Evita Peron ba naging naging para may kwento, don't cry for me, Argentina.
Parang ganyan na, the truth is I never Oo nga no! Hindi ba niya love ang Argentina ni Evita Peron? Anyway, pero sabi nila si Cleopatra daw was the snake of Nile eh. Siya daw yung ahas sa ilog ng Nile dyan sa Egypto. Well, ano pa, yung ano nga, yung si Salome, yung sumasayaw at hiniling yung ulo ni Juan Bautista. Yun, yung isa sa mga female figure na, 'di ba, na mga naging masasamang babae nung mga panahong yon. Alright. So, dapat daw magpakonsulta na itong si Queen Paranoia. Ang dami niya pangalan. Dapat nang magpakonsulta si Queen Paranoia ng sa mga health experts, no? Or sa mga professionals para patingnan kung may problema na siya. Pero alam nyo talagang i-deny naman to ng tao eh. No? Pero ako tanggap ko na ako I'm crazy over boys. Ano magagawa ko ako, di ba? So kanya-kanya nga tayong levels of insanity. Pero malala ba ang pagiging pranelya ni Queen Paranoia? Ano pa yung mga pinost dito ng isang mangkukulam na lalaki? Oy nga pala itong si Political Witch Boy. Pinaghihinilaan nila ito na si may mga dapat nga nagkaso yun eh. Yung, di ba si Joe daw ito eh, si Joe Smith, sabi ng mga Ensaymada vloggers. Punta natin mamaya yung mga Ensaymada vloggers na con todo tanggol kay Marimar Rojas. Inakusahan nila si Joe Smith kasi kaibigan yun ni Miss Maharlika and dating tao ni Queen Paranoia. Na ito daw yun, siya daw si Political Witch Boy. Tapos may mga pinakita pa sila na screenshot ng convo ni Joe Smith at saka ni Queen Paranoia. Thank you so much, Ate Mora Gonzalez. So, from there, pinagbintangan nila si Joe Smith na si Political Witch Boy. Pero ngayon, nasaan na yung proof nyo na si Joe Smith ito? Buti na lang hindi na take down itong page ni Political Witch Boy. Ano pa ba yung mga sinabi ni mangkukulam na lalaki? Kinembot Latik has the guts to distrust people around her when in fact she's one of those who fooled the majority. So, ang lakas daw ng apog mo, Kinembot. Ang lakas daw ng apog mo, Yas Queen. Na hindi magtiwala sa mga taong nakapalibot sa'yo, ay ikaw naman daw talaga ang hindi katiwa-tiwala kasi nilinlang mo kami. Ako talaga yung nahihiwagaan. May mga nakwento ako sa inyo, di ba, na bago ako nawala sa grupo ng mga Ensaymada vloggers. Oh, wait. Yung inatenan ko dati na first founding anniversary ng isang grupo ng mga supporters ni Pusa ng Norte, baga. I think that was in December. So part back, was it in December though? Basta may founding anniversary yung isang grupo ng mga supporters ni Pusa. And guest kami, pina-attend kami mga vloggers doon, kami mga Ensaymada. Ang guest speaker ay si Queen Paranoia. Hindi si Pusa. Hindi ko bakit siya. Wala naman siyang posisyon. Siyempre ang mga taong, 'di ba, yung mga grupo na yun, yung napakalaking grupo all over the Philippines na nag-celebrate ng kanilang first founding anniversary. Ang gusto nilang maging guest ay yung sinusuportahan nilang Pusa. Ay bakit ang special guest ay si Anes? Masakit talaga ang akong dughan, ginakulam siguro ako ni Paranoia, no? Ay, ginoo ko. And also, nung pinatawag ang mga Ensaymada vloggers dyan sa Kaharian, dyan sa tabi ng ilog, yung tinitirhan ng Pusa ngayon, nung pinatawag kami mga Ensaymada, ang haharap sa amin, sabi, don't worry, makakaharap nyo sooner si Queen Paranoia. Huh? Sabi nung ibang mga Ensaymada vloggers, yes, makakaharap namin si... Sabi ko, huh? Hindi naman si Queen Paranoia ang sinusuportahan natin. Palakpak kayo. Ang gusto ko makaharap natin si Pusa. Dahil nung kampanyahan, kung todo bunto tayo kay Pusa. At ngayon na si Pusa ay naipanalo natin. Diba? At yan, inimbita tayo sa bahay ni Pusa. Eh, dapat si Pusa ang makaharap natin. Bakit si Queen Paranoia ang ihaharap sa amin? Aba, ay baka ihaharap sa amin at tatanungin kami kung ano ang gusto namin, kung gusto ba namin ng Ensaymada or Cruzan, Chapotito.
Ginoo ko! Nagtaka talaga ako mga ate at kuya. Oh. So, alam ko na. Hold on, may iba pa siyang post. Ayan. Hold on. Baka may iba pa. Mamaya yan. Sige. May iba pa siyang post. Hold on. Ito nga yata. Your paranoia and distrust towards innocent officials are di ba are ito dapat? Your paranoia and distrust is a plural subject, right? Dalawa paranoia, distrust. So, siguro are ito. Paranoia and distrust towards innocent officials are reflection of your one or own true self. So, napapraning daw at walang tiwala sa mga inosenteng opisyal si Queen Paranoia. Ito daw talaga ang pagpapakita ng kung ano man ang iyong totoong kulay. Well, bakit siya walang tiwala sa mga inosenteng opisyal? I think ito yung mga elected and appointed. Kung ito ay appointed panahon pa ni Pangulong Duterte, ay talagang hindi talaga magtitiwala dyan si Queen Paranoia. Tama ba? Hindi siya magtitiwala dyan. Sabihin niya, ay nako, loyal ito kay Duterte, kailangan itong masipa. Tama? Balita ko nga maraming pinagsisisipa ng mga nakaraan, di ba? Like, wala namang naging pangit na performance, pero sinipa. Maraming ganun At tama nga po yung sabi, pwede nga po makakos ng paranoia and pagiging pranelya ng kung sino man, yung hindi niya alam kung sino ang ahas na tumutuklaw rin sa kanya. Tuklawan blues sila. Si Queen Paranoia ay isang higanteng anaconda, pero may mga ahas din sa paligid niya na inaahas siya. Tinutuklaw din siya. Ay, Diyos ko, buti pagiging praning pa lang ang inaabot niya sa tuklaw ng mga venom ng mga puting ahas, hindi ba? Dapat deadball na siya sa dami ng dami ng puting ahas. So siguro lahat pinagbibintangan niya, ikaw nagsumbong kay Kembot Latik. Kaya nga parang pati si Teletubby tatanggalin. Kilala niyo si Teletubby? Si Teletubby kasi ay tao ni Labandera. Although nagpapakaloyal si Teletubby kay Anaconda or Queen Paranoia, ay baka hindi niya malaman kung yung loyalty ni Teletubby ay kay Labandera at hindi sa kanya. So, yun. Maraming taong nakapaligid, maraming sipsip, maraming sumasamba, maraming nambobola, 'di ba? Hindi na niya alam kung sino ang totoong kaibigan at hindi. Kasi sa dami ba naman ang makakamkam sa ating, 'di ba? Sa ating purse sa kaban natin, sa dami ng makakamkam sa atin marami din ang talagang dapat atasan para kumamkam. Syempre, yung mga naaatasan, pwede niyang pagkatiwalaan. What if yung mga subordinates ng mga maaatasan? 'Di ba? Yung mga tao below ng mga i-designate niya para kumamkam for her. Yan. So, hindi na niya alam kung sino ang ahas. Pero sabi nga po ni Fair Lady Maharlika, maraming ahas na tutuklaw kay Anaconda sa iba't ibang ahensya, departamento at kung saan-saan pa, dahil hindi na daw masikmura ang kasamaan ni Paranoia. Kung marami kang kaaway, like mag-enter ka lang sa isang room, tapos 'di ba maraming tao, tapos marami kang kagalit, mapaparaning ka talaga. Ilan kaya dito ang totoo sa akin at ilan dito ang kaaway ko? Baka sa isang venue na ito na merong 500 people, baka kalahati nito kaaway. Any monument, tuklawin ka sa binti. Queen Paranoia. Sa binti mong napaka liliit na disproportionate sa iyong bulging kembot. Busog na busog ka Sino si Queen Paranoia at sino kaya ang mga ahas, no? May solusyon pa ba para gumaling ang mental health kung meron man ni Queen Paranoia? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.